Aray! 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 Dora! Aray! Francisco! Aray! Dora! Aray! Anong nangyayari sa'yo? Bakit mahal ang nangyayari sa'yo? Mga anak na ata ako! Sana! Sana! Bakit tay? Ano ka nangyayari mo? Tawagin mo ang kumadrona! Sige po. Tay, dito na kumadrona. Ay! Sige na kaya! Sige! Sige na! Aray! Sinilang ako sa Calamba, Laguna noong Hulyo 11, 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi. Muntik nang ikasawi ng aking ina na si Teodora ang aking kapanganakan dahil siya ay nahihirapan sa sukat ng aking ulo. Dora, ito ng iyong anak. Sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal sa mundo, ikaw si Jose Protasio Rizal y Mercaderia Lota o tatawagin sa palayo na Pepe, at magiging tanda ng kaligayahan at pagmamahal. Itinuro din sa akin ng aking ina ang alpabeto sa Ingles at Espanyol, gayon din sa ama naming sa parehong wika. Sige anak, iyong basahin ng alpabetikong Tagalog. A, ba, ta, da, e, na, ga, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling anak, sadyang napakahusay mo. Ina, maaari mo ba akong kwentuhan bago ako matulog? Sige anak, kunin ko lang libro. Ito ang kwentong Gamo-Gamo. Pinagsabihan ng inang Gamo-Gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara, na hindi siya masunog. Ngunit hindi ito nakinig. Siya ay lumipat at naglaro sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak ng kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Pepe, naiintindihan mo ba ang kwento ng Gamo-Gamo? Ngunit, gayon po ba yun, Ina? Oo, Pepe. Kaya hindi mo dapat tinutularan ang Gamo-Gamo sapagkat dapat ay lumayo siya sa apoy na hindi nabuwis ang kanyang buhay. Ngunit, Ina, ako ay bata at matapang. Bakit ko po pipigilan ang sarili ko kung gusto ko makamit ang aking nais? Kung gusto ko rin makahanap ng kasagutan, kailangan ko rin po bang mamatay kagaya ng batang Gamo-Gamo? Malapit kami sa isa't isa ng aking nakapapatang kapatid na si Concepcion. Sa lahat ng babaeng kapatid ko ay pinakamamahal ko si Concha. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw siya sa murang edad na 3 kulang, sanhi ng isang sakit. Labis akong nalungkot sa kanyang pagkamatay. Mahal, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan, mahal? Kailangan na nating pag-aralin ang anak nating si Pepe. Di mo ba alam na sakitan ng ating anak? Oo, pero hindi magtatagal, masasanay at lalakas din ang kanyang katawan. Kung ano nararapat para sa ating anak? Pinapatawag niyo daw ako, tata? Oo, ihatid mo ang kapatid mong si Pepe sa binyan. Sige po, tata. At doon na nga, nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, tumayo ka. Marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po. Eh, salitang Latin. Kaunti lang rin po. Ang bata ka, palit bang kaalaman mo? Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginagawang hindi tama. Hoy, Chonggo! Ako, Chonggo! Kesa naman sa'yo, bangus! 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 Di bali ng bangus! Kesa naman sa'yo, Chonggo! Maitim na ako, di ba ang alam?
Bagamat ako man ay halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mangipapaw sa lahat ng mag-aaral sa Binyan sa pang-akademiko. At sa aking murang edad, nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pag-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagpitay sa 3 pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman talaga nila ginawa. Kayong tatlo ay nakatulang ng kamatayan sa pamamagitan ng pagdarote. Ngunit bakit? Dahil kayo ay nagtaksin sa pamahalaan ng Espanya at nagsimula ng imagsikan. Dalhin sila sa kulungan! Ako ay inosente. Si Kristo ay inosente rin. Ano ba ang nagawa kong kasalanan? Ako ba'y mamamatay na lamang na walang saysay? Walang katarungan ang mundong to! Patawarin mo, Padre, sa aking gagawin. Pinapatawad na kita. Gawin mo lamang ang pinag-uutos sa iyo. Sinvergüenza! Ayan ba ang igaganti mo sa akin pagkatapos kong maging isang mabuting asawa para sa'yo? Mahal, ayaw mo muna magpaliwanag si Alberto. Ganun ang paliwanag. Ay, O Alberto, anong dahilan at naparito ka? Nalaman ko may kinakasama ang aking asawa ngayon ay nanaplano ko na siyang iwalayan. Ano? Hindi maaari. Hindi mo ba naisip kung ano sasabihin ng ibang tao? Hindi tayo pwede pag-usapan ng buong bayan. Hindi natin pwede sirain ang pinamana ng ating mga pininuno. Bilang ikay aking kadugo at lubos kong pinapahalagaan ng iyong payo, mas pipiliin kong makinig sa iyo at magparaya na lamang. Ito ang sabaw. Higupin mo muna habang mainit. Dora? Ano ba nangyayari sa'yo at sisigaw-sigaw ka rito? Rinig na rinig ka sa baba. Parang ba talaga akong patayin kahit nilagyan mo na sa sabaw na pinakain mo sa akin? Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Walang lasa ng sabaw na yan. Ha? Anong wala? Minum ko to, tapos makita namin dyan. Ha? Wala nga! Walang lasa niyan! Huwag ka na magkaila. Tapo! Tapo! Anong kailangan nyo at naparito kayo? Magandang umaga po. Nandito po ba si Doña Tudora? Ako po iyon. Sumama po kayo sa amin. Ina-arresto po namin kayo sa salang pagtangkang paglason sa asawa ng inyong kapatid. Anong kinalaman ko sa binibintang niya? Wala akong kasalanan. Sumama na lang Wala akong kasalanan! Hindi ako yun! Ano yun? Walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas ng aming tahanan hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahirapan habang naglalakad siya. Napiit siya sa kulungan ng probinsya ng higit sa 2 taon. Dante, maaari pa tayong mag-usap? Sige po, kuya. Simula ngayon hindi mo na maaaring gamitin ang apelidong Mercado dahil lubang mo pangarap ito para sa iyo. Madadamay ka sa pagiganti ng mga demonyong Kastila laban sa atin. Bakit naman po, kuya? Dahil pinag-iinitan nila ang ating pamilya dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos. At pati ang pagtanggi ni Ama na tasa ng buwis ay binibigyan ko ng lugar. Kaya Pepe, mag-aaral ka na mabuti at huwag may kahiya ang ating pamilya. Masusunod po. Kuya,
Ngunit anong gagamitin kong apelyido? Rizal na ang gagamitin mong apelyido. Ika-10 ng Hunyo taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila. Doon nagpapakasakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka namin maaaring tanggapin dahil una, kayo na uli nasa ating dalawang registration. Dalawa, upang sakitin at pagpakalin para sa inyo. Paumanhin po, Padre Maggi. Nakasiguro akong mahusay na mag-aaral itong si Jose at naniniwala akong magdudulot siya ng magandang reputasyon sa paaralan ito. Kaya naman, dapat natin siyang tanggapin rito. Kung gano'n, kaya ang tatanggapin. Maraming salamat po, Padre Burgos. Nandala sa iyo, pinayagan ako makapag-aral sa Ateneo Municipal. Kahit ako ay nauli na sa registrasyon, maging sa akin at bakit. Wala ka naman. Sana ipagbutin mo ang iyong pag-aaral. Sa wakas, dumating na rin ang araw ng aking pagtatapos. Natanggap ko ang pinakamataas na parangal at akin ring nakamit ang Bachiller ng Artes. Isang buwan nang lumipas matapos ako makapagtapos sa Ateneo. Nakapagdesisyon ako na kunin muna pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura habang ako'y nag-aantay sa sagot ni Padre Pablo Ramon sa kursong nababagay sa akin. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang apelyidong Rizal upang hindi makaagaw ng pansin sa mata ng mga Espanyol sa aking papasukang universidad. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang isang kaakit-akit at mainhing dalaga na anak ni Tio Antonio Rivera na nagngangalang Leonor Rivera. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimoyak kung nanay. Leonor, minsan ay hinihingin ko sa batala na sana hindi na lamang tayo magpinsan. Ngunit, hindi ko na kasi mapigilan ng aking nararamdaman. Gusto ko na itong ilabas at iyong namnamin at lasapin habang tayo magkasama. At gusto kong harapin ang hinaharap ng buong puso kasama ka. At hindi kita iiwan magpakailanman. Pero Jose, paano na lamang pag nalaman nila ang relasyon natin sa isa't isa? Ano na lamang ang ating gagawin? Hindi tatala kita kung magkaganon. At simula ngayon, itatago muna natin sa ating mga kamag-anak ang ating lihim na hinaharap. At simula ngayon tatawagin kitang Tainis para hindi sila makalata. Jose! Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas na kasama ko ang aking mahal na si Leonor Rivera. Bakas sa aming mga labi ang saya sa tuwing kami magkasama. Hindi maitago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa. Mabuti pang ipagpatuloy na lamang sa ibang bansa ang aking pag-aaral dahil akin nakita sa Universidad ng Santo Tomas ang diskriminasyon sa mga Pilipino mag-aaral na tulad ko. Hindi ko na matiis pa ang pang-aapi ng mga propesor at namumunuan. Higit na nakabubuting ipagpatuloy ko sa ibang bansa ang aking pangarap na maging isang manggagamot. Tao po. Liyan po galing kayo sa Mahal kong kapatid, nais ko rin kapatid ang aking pasasalamat sa iyong suporta sa aking pag-alis. Ilan lamang kayo nakakalam ng aking ninanais, tulad ni na Ate Satortina, Lucia at Tio Antonio. Ang mga Valenzuela at ang aking mga matatalik na kaibigan, kung maaari, pabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na Leonor. Patawarin nila ako sa biglaang paglisan. Hindi ko kailamang kakalimutan ng aking misyon. At ito ay mag-obserba sa pamumuhay at kultura, lengguwahe at tuduana,
industriya at komersyo. Ang gobyerno at batas sa Europa, ito ay magsisilbing aking paghahanda upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansang inaabig at tinatapak-tapakan. Lubos na nagmamahal, Pepe. Ngayon ay 3 ng Mayo taong 1882. Ako ay nakasakay sa barkong Salvadora. Ito na ang simula ng aking paglalakbay patungo sa kanlurang bayan. Sa wakas, ako'y nakarating na rin sa Espanya. Ibang-iba ito sa aking bayan. Noong unay hindi ko gaano nagustuhan ng Barcelona. Ngunit habang ako'y nagtagal rito, unti-unti kong nagustuhan at naramdaman ang pagiging malaya. Sinunod ko ang payo ng aking kuya Pasiano. Pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Kumuha ko ng 2 kurso, ang medisina at filosofiya at pagsulat. Ang pangungulila ko sa aking pamilya at sa aking minamahal na Leonor ay dinaan ko na lamang sa pamamasyal at pagbabasa ng iba't ibang akda upang libangin ang sarili. Taong 1885 na makapagtapos ng pag-aaral sa Madrid si Rizal. Sa pagkakataong iyon ay labis na karamdam ng tuwa dahil sa wakas ay naging isa na siyang ganap na manggagamot at napagtagumpayan ang pinapangarap ng kanyang kuya Pasiano. Pagkaraan ng ilang taon ay natapos ang pagsulat sa kanyang unang nobela na Loli Me Tangere. Kaagad akong naghanap ng imprentahang may mababang singil. Naging desperado ako dahil paubos na ang aking pondo. Nagawa kong magsangla ng alahas upang may maibigay akong paunang bayad. Nalaman ng aking matalik na kaibigan na si Valentin Ventura ang aking hinaharap na suliranin. Siya ang nagligtas ng El Filibusterismo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng suliranin na yung kinaharap ko sa? Nahiya ako kaya hindi ko nasabi ito. Siya, huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala. Maraming salamat, Valentin. Ika-18 ng Setyembre taong 1891 nang matapos ang republikasyon ng aking akda. Nang makabalik sa Maynila, minarapat ni Rizal magpatawag ng isang pulong upang bumuo ng isang samahan na tinatawag na La Liga Filipina. Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa mga dumalo sa pulong na ito. Ngunit ano nga ba ang iyong nais at ikay nagpatawag ng pagpupulong, Jose Rizal? Nais ko sana magtatag ng samahan ng pamahalaan ng mga Kastila. Ngunit gano'n ka nakakitiyak, Rizal, na tayo magtatagumpay? Marahil alam naman natin lahat na sila ay labis na mga pagkakas. Kaya nga tayo naririto upang pag-usapan natin ang mga isa sa mga hakbang. Sangayon ako sa inyong mga plano, Jose. Kaya't ikaw, pagpatuloy mo ang iyong iniaya. Kung ngayon, tayo na't mag-alala na mamumuno sa ating samahan.
Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini na nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Good day, Dr. Rizal. I am Josephine, and I would like to inquire on behalf of myself. Okay, let me be. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob ni Rizal at Josephine sa isa't isa. Naging matamis ang pagsasama nilang dalawa. Sila ay nagnais magpakasal. Ngunit, hindi pinayagan ni Padre dahil kinakailangan pang sumangkuni ang pahintulot ng Bishop ng Cebu. Nang malaman ito ng ama ni Josephine, ay galit na galit ito na mawala si Josephine. Di ako papayag ng papakasal kayo ni Rizal. Ngunit ama, mahal ko si Jose. Sa mata ng Diyos, tayo ay kasal na. Jose, tinatanggap kita ng buong buo at nanaisip ko makapiling ka ang buhay. Si Rizal at Josephine ay tumira sa dapitan bilang mag-asawa noong 1896 at sila ay umaasa ng sanggol. Ngunit sa kasamaang palad, nakunan si Josephine dahil sa isang hindi magandang biro ni Rizal. Nandito tayo ngayon upang litisin si Rizal ukol sa kanyang kasong pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng mga legal na samahan. Ngunit si Rizal ay ginagawa lamang ang kanyang mga tungkulin para sa ating bayan at wala kang nakikitang masama rito. Isa pa'y mahirap unawain ang usaping ito dahil sa mga damdamin laban sa nasasakdal. Ngunit, paano mo ipapaliwanag kung binibintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay hindi dapat maging mapaghiganti, manapay dapat sila maging makatarungan. Tama! Kung sinasangayon ng lahat, ang naturang atol sa ating nasakdal. Kung gayoy, tapos na ang usapin, ikaw Rizal, hinahatulan na barilin sa pagumbayan ng ika-30 ng Disyembre. Hindi makatarungan ang nangyari. Hindi man lang nila tayo binigyan ng pagkakataon. Minadali nila tayo. Minadali nila ang paglilitis. Niloko lang nila tayo. Bakit ba ikaw yung galit na galit? Ako naman yung mamatay. Buti naman at nakakapagpatawa ka pa. Tabiel. Ayoko na. Bibitiw na ako sa lahat ng tungkulin sa gobyerno. Uuwi na ako sa Espanya. Hiyang-hiya na ako sa inyo. Hiyang-hiya. Bakit? Kasi isa akong Kastila. Hindi ka Kastila, Tabiel. Pareho lang tayo. Sinubukan ng aking nanang na makiusap kay Gobernador Polavieja upang makiusap na ako'y wag nang patayin. Ngunit hindi ito inasikaso ng gobernador. Hindi niya dinig ang daing ng aking nanang sa kanya. December 29, 1896. Nang ako'y ihatid sa aking pansamantalang kwarto habang ako'y nag-aantay ng araw ng hatol nila sa akin. Mahal kong kapatid, may 4 na taon na at kalahati nang hindi tayo nagkikita o nakakapag-usap man lamang at maaaring kailanman ay hindi na magkita. Ngayon, ako'y mamamatay na dinaramdam ko na maiiwan kang mag-isa upang bawasan ang lahat ng bigat ng ating mga kaanak at ang ating mga tatandang magulang. Nagugunit ako ang kalakahan ng iyong hirap upang mabigyan ng isang karera. Hindi ko inaksay ang panahon ko. Anak! Nanang! Ano po? Nanang, pag ako ay namatay na, nais ko pong yung aking katawan at ibaw niyo na rin po ito sa lupa at lagyan ng bato. Pati na rin po ang aking pangalan at kapanganakan. Nais ko rin po maglagay kayo ng post dito.
Regalo ko po ito sa mga tabyela at nais kong ibigay sa mga opisyal sa araw na aking kamatayan. Un último favor. Let me face the firing squad. Impossible! In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor to the criminal will also be executed. Ready. Load. Consumatum est.